Alright mga Lodi Bros, at eto na nga, nangyari na. Finally, sarili na nating big bike. So I'd like you to meet the boss, the Suzuki Bandit 650A. Alright. So isang mabilisang ikot. Talagang bandidong bandido no? Ito yung unang tingin ko pa lang sa kanya. Talagang para sa akin nagmatch yung kanyang itsura, yung forma para sa aking personality. Gusto ko rin yung kulay niya, which is black and classic na classic. Tapos kung titingnan mo, medyo may kalakihan at kahabaan yung kanyang kaha. Tapos yung sa may makina punong-puno. Kaya napagkakamalang 1000cc. Tapos walang nakalagay na kung ilang cc siya. Basta nakalagay lang is Bandit. Tapos mayroong S dyan. And for the engine department, nakasalpak dito is 656cc capacity, liquid cooled fuel injected, 4-stroke, 16 valves, double overhead cam, 4-cylinder. Sarap. Kaya mayat maya ang hiyaw. Syempre 4-stroke. At mated to sa 6-speed manual transmission. So 1 down, 5 up. And this engine can produce 85 horsepower at 10,500 RPM. So talagang screamer bike siya. And meron tong 62 Newton meters of torque at 8,900 RPM. So hindi naman sobrang lakas ng torque niya, pero I can honestly say na hindi ka rin mabibitin. Kailangan mo lang talaga medyo paabot-abutin sa higher RPMs, like mga around 8,000 to 9,000 RPM. Talagang buhay na yung engine yan. Linis ng headers. And then ang oil requirement nito is 3.5 liters kapag kasamang papalitan ang oil filter. Pero kapag hindi mo papalitan ang oil filter, 3 liters lang. Pero syempre mas maganda palit na para laging malinis. And then yung klase ng langis is 10W40 na semi-synthetic base sa mga nabasa ko. Pero syempre ang nilagay ko is 10W40 fully synthetic para siguradong quality. Total motor natin to, di ba? And then yan, nandito yung kanyang radiator. Ang laki. Tapos mayroon ka ditong engine oil glass, yung parang window niya. So you can check yung oil level kung enough pa. And then dito sa front we have the standard fork. Sakto lang, not the best, pero it can serve its purpose naman. And then maganda rito is mayroong fork oil seal guard para maiwasan yung sobrang mag-iipon yung alikabok dyan. And then dito sa baba we have 4-pot calipers na Tokiko. Okay naman. And also wala rin siyang ABS, but still okay pa rin naman yung braking power niya. And then sa harap meron tayong double disc brakes. And stock tire sa harap is 120/70/17 tubeless, of course. And then for the rear we have single shock na adjustable. And then dito sa rear we have Nissin single pot brake caliper and single disc brake. And stock tire sa likod is 160/60/17. Pero dito ang nakasalpak is 180/60/17. Hindi pa naman siya nagdo-donut. Okay pa rin naman. Tsaka mas masarap i-banking. Medyo mas malapad And then meron tayo ditong Austin Racing na hindi naman siya yung shorty na klase talaga. Medyo may kalakihan din yung butas niya, na I can say na hindi nakakabulahaw. Kumbaga malalim yung tunog. Tapos kapag hindi mo binibirit, hindi rin siya sobrang maingay. Parang umuugong lang. Pero kapag binigyan mo na, yun na, doon na magwawala. So yan, stock fenders sa likod. So actually, isa sa mga pinaka nagustuhan kong feature nito is hindi mo na kailangan ng paddock stand. Kasi kita nyo naman aside sa side stand, meron siyang center stand. So napakadaling i-maintain kung maglilinis ka ng kadena, kung mag-a-adjust ka ng gulong sa likod, kung hihigpitan mo. So less hassle na rin, di ba? So halos stock pa lahat ito. Even yung mga turn signal lights niya, kita nyo naman, stock na stock pa rin. And then for the seat, yan. Ito yung lagi kong sinasabi sa mga gawa ng Suzuki. Ang gaganda ng upuan. Parang sa mga Gixxer 155 na na-drive ko, tsaka Gixxer 250. Malambot.
So kahit si Wonder Mom, si Mrs. hindi nagreklamo, talagang nag-enjoy siya rito. So sobrang sulit daw ng syempre nung ginastos namin. Okay. And then yan, syempre sa driver, maganda rin yung quality ng foam. Tapos hindi rin masyadong malapad para sa driver, so hindi ka sobrang bukaka. So kahit na hindi ka katangkaran, siguro nasa 5'7", kaya pa 5'6". Pag 5'5", medyo tiyad ka na rin. Though pwede mo nga i-adjust yung seat height. Yeah. So ayan. At ito ang itsura ng cockpit. Napakasimple lang, di ba? Ang ating side mirrors, hindi na yan stock syempre. Ducati style side mirror na yan. So yan ang itsura ng instrument panel natin. Gustong gusto ko tong ganitong klaseng instrument panel, promise. Yung hindi siya yung totally digital lahat. Kasi feel ko yung pagiging, yung alam mo yun, yung motor na, yung nakikita mong may pumapalo pa na karayom na ganun. Either speedometer or odometer. Basta parang mas feel ko talaga yung mga ganung motor. So ayan, buksan na natin. So ayan, nakita nyo may tachometer dito up to 12,500 RPM. Bago siya magre-redline, talagang screamer siya. And then meron tayong neutral indicator light dito. And then dito merong oil pressure warning indicator. And then turn signal lights dito sa right at dito naman sa left. And then dito naman is fuel level indicator, may clock dito. And then gear position indicator, speedometer. Pwede mong palitan ng kilometers per hour or miles per hour, depende sa country na nandun ka. So pwede mong palitan yan, yung mga settings dyan. And then we have the odometer. Also meron pala ditong FI warning indicator. So if ever na magkaroon ng problema yung motor, yan, iilaw yung FI. 4R, nice. And then dito naman is coolant temperature indicator. And then here sa baba is yung kanyang high beam indicator. Yan. And then here yung upper button is, so you can change dito yung display, trip 1, then trip 2, and then auto. Then sa baba, ilo-long press mo lang yon para mag-reset. And then dito sa left we have adjustable na clutch lever. So we have different levels dito. And then hindi siya sobrang lambot kasi hindi naman siya yung katulad ng sa mga Kawasaki na clutch assist. So talagang sobrang lambot nun, pero hindi naman siya sobrang tigas din. So sakto lang din. And then we have passing light switch dito, and then high beam, low beam, may hazard light switch, and then turn signal lights, and then horn dito. So ito aftermarket na to. Oh, di ba? And then sa right we have adjustable brake lever sa front, and then kill switch and electric starter switch dito. So basically yun na lahat yun. This is a no frills bike tulad ng Z1000. Pero at least yung Z1000 nga lang, syempre mas mahal yun. Meron na siyang ABS. This bike unfortunately wala pa rin siyang ABS. And then wala rin itong riding modes. Wala siyang mga ibang safety features other than the side stand engine kill switch. So yun lang. So wala rin itong mga traction controls. So very raw yung bike na ito, which also isa rin naman sa mga nagustuhan ko kasi syempre unang-una because raw siya, hindi siya sobrang expensive. Then marami kang mabibiling mga ganito pa kahit papaano sa market na matino na hindi sobrang mahal. Kung gusto mo lang maka-experience ng inline 4 na may hatak, na may power, na may tulin, so isa to sa mga best options mo. And also yan, syempre less electronics, less yung mga parts na pwedeng may bumigay or may mga pwedeng mag-malfunction. But you have to be careful enough para hindi ka naman ma-aksidente. Austin Racing aftermarket exhaust sound check. So yan ang itsura ng ating motor sa harap. Originally hindi pa LED ang kanyang headlights, so aftermarket na yan. And then turn signal lights, sabi ko nga is stock pa, which is halogen. So ito ang kanyang tail section, very basic. Yung kanyang turn signal lights, halogen din. Even the tail lights. So I think papalitan ko naman yan very soon. Halos kakarating-rating pa lang kasi sa atin medyo hinay-hinay muna tayo sa gastos. Okay. 'Di ba? 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 'Di
Hindi ka rin talaga mabibitin. Oh, pumuputok-putok pa. Sarap talaga. At eto na nga, nandito na tayo sa saddle ng Suzuki Bandit 650A naked bike. So ride impression, sobrang comfortable niya. Promise. Yung manibela niya medyo mafe-feel mo may pagka-narrow na parang medyo ganun. Nung unang drive ko dito parang nanibago ako eh. Sakto lang ang brake. Okay. Medyo makipot yung manibela niya. Pero kung usapang comfort, panalo to. I can give like siguro 9 out of 10. Nani? Para sa preference ko ah. Siyempre may kanya-kanya naman tayo. Siguro kasama na rin dyan kasi is yung height. Pag medyo shorter yung rider, unang-una medyo mahirapan abutin yung sahig. So mababawasan agad yung sa comfort department. Pangalawa, yung reach mo sa manibela. Siyempre dahil medyo may katangkaran naman ako, nasa 5'10 ako. Kung i-compare natin sa average Pinoy height, sarap. So abot na abot yung manibela. But still mapapansin mo kapag nagdadrive ka ng Bandit 650, ang haba nung harapan oh. Oh, yung buong tangke, laki. So by the way, 19 liters ang kanyang fuel tank capacity. Kaya ang haba. Sobrang smooth. Shifting niya smooth. Yung tunog smooth. Lahat smooth. Sa full tank na 19 liters plus all the fluids, curb weight nito is 240 kilos. May kabigatan talaga siya, promise. Mas mabigat pa to sa Z1000 na 1000cc. Z1000 is around 221 kilos eh, curb weight. Pero ito 240 kilos. Mabigat-bigat yun para sa isang 650cc. Pero kasi nga yung kanyang frame is double cradle na steel. Eh sabi sa akin nung mekaniko ng Wheeltech, shoutout kay Kuya Francis, kahit may kabigatan siya, nakompromiso lang nga kasi yung bigat because mas matibay din naman talaga yung mga steel frame. Hindi siya brittle. Di ba may mga cases na yung mga motor sobrang pinapagaan yung motor, hindi na lang ako magbabanggit ng mga ganong brand, pero dahil sa sobrang pinapagaan yung motor, nakokompromiso yung tibay. Eto, kahit sabi mo may kabigatan, pero talagang matibay ito, makunat. Makunat pa sa makunat. May pagkakahawig to yung pakiramdam ko sa CB400 eh. Nagkaroon na ako nyan before. CB400 na Project Big One yung Honda. So ilang beses ko na rin naman nabanggit sa mga vlogs ko yun. Kaya may pagka nostalgic din yung ganitong ano eh, yung feeling ko while riding this Bandit. Except lang sa mas mabigat siya, mas malakas. Obvious naman dahil 650cc ito. Actually 656. Pero pag umaandar ka na, yung timbang wala na. Okay na. So I can say na masarap siyang i-ride kahit na, lalo na kamo kung malayuan. Pero kung city, medyo nakakapagod to. Stop and go, tapos mainit. Mafe-feel mo yung engine heat pag bumuga na yung fan eh.
So kahit sabihin mo 650cc lang siya, no, talagang ano eh, exciting pa rin gamitin eh. May pagka brutal pa rin yung power niya. Kumbaga naka-tune yung kanyang engine sa street riding. Pero hindi ka mabibitin dito, lalo na kung gusto mong walwalan, tapos medyo mahilig ka sa mga speed. Hindi ka naman ipapahiya nito kasi nagta-top speed ito, based sa mga research ko, is around 235 kph average. So depende sa rider, sa timbang, sa panahon, sa kondisyon ng motor. Pero nagre-range siya ng mga 235 to 240 kph. So mabilis na yun para sa 650cc na motor. That's your 62 Newton meters of torque, Lodi Bros. Woohoo! Sarap! Tapos yung mga popping sound na yun, no? When decelerating, sarap. Sobrang comfortable talaga niya, mga Lodi Bros. And then yung aking yung aking knee position, saktong-sakto sa shape ng tank. Ang laki talagang tank yun, parang pawikan eh. Yung suspension niya, yan o, kahit napantay yung kalsada, ramdam ko ng konti yung may pagkamaalon. Medyo nasa stiff side yung suspension niya. Hindi naman sobrang sakit sa katawan, pero yun nga, syempre street bike to, hindi rin siya yung sobrang lambot. Pwede mo na lang i-adjust yung kanyang tire pressure. Recommended tire pressure nito base dun sa sticker, dun sa may kadena, 36 sa harap, tapos 42 yung likod kapag may angkas, or pares 36. Pero ang tigas nung 42 ginawa ko eh, parang sasabog. Yan, 5,000 RPM at 100 kph. Hanggang 12,500 RPM ang kanyang red line. So yun nga, siguro mga nasa 230 kph ang top speed nito. Okay. At dahil nga may kabigatan siya, the bike feels stable. Ito yung masasabi kong motor na kahit maghapon kayo mag-ride ni Commander, hindi magre-reklamo yun. And then talking about fuel consumption, nag-average ito ng mga around 19 to 23 kilometers per liter, depende sa throttle habit mo. So not bad, kasi malaki ang engine, tapos inline 4. Iba ang kain ng inline 4 sa mga 2 cylinders eh. So kung ikukumpara mo sa SB650 na pinsan nito, Suzuki rin yun, 650cc, pero twin cylinder, syempre mas matipid yun. So times mo sa 19 liters, ang capacity nito mga 400 kilometers approximately.
So manageable naman yung weight niya, kahit sabihin mong mabigat siya. Pero pag dinadrive mo na, wala na din. Yun lang, from garage o kaya nasa mga parking slots ka, tapos itutulak mo siya habang naka-off, ibang usapan yun. Talagang medyo matcha-challenge ka. Okay, U-turn. Okay, so ingat lang sa U-turn kasi may kabigatan nga yung motor. Bandit 650 acceleration test in 3, 2, 1, go. Speechless for 3 seconds. Wow. Okay, brake test at 60 in 3, 2, 1, go. Okay. So, yon ang kanyang braking power. Dahil nga wala siyang ABS, so mafe-feel mo na medyo kumakaskas yung gulong, lalo sa likod. Especially sa bigat niyang 240 kilos, talagang ipupush ka pa ng konti ng gravity. Buti na lang, maganda yung kanyang calipers, Tokiko. So pakita ko na rin pala sa inyo, no, ano bang nasa ilalim ng motor na to. Actually, wala. So yan lang, konting tools, napakaliit, tapos lalagyan ng battery, and then yung mga kanyang mga fuse dyan, tapos lalagyan ng basahan. Pwede ka maglagay siguro ng konting ano, stuff like ito, gloves, tapos siguro wallet mo, yan, pwede magkasya dyan, pero wala kang mailalagay masyado. Alright mga Lodi Bros, at ito ang itsura ng isang 5.9.5 pag nakasakay sa isang Suzuki Bandit 650A. So ayan, flat foot, and then yung reach ko saktong sakto lang para sa height ko. And then as you can see, kasi yung tank niya is medyo mahaba, no? So medyo parang ang layo ng manibela. Kapag ka medyo maigsi yung braso, maobliga kang medyo mag-lean forward. So magiging medyo racing yung position mo. Pero para sa 5'9", 5'10", sakto ito. So ito, for your reference. And then manageable naman yung weight, kasi nga hindi naman natin masyadong naililin. Pero kapag ka medyo nailin mo pa ng husto, doon mo na mafe-feel yung bigat niya, lalo na kapag naka full tank. And then riding position, yan, upright tayo. Wow. And then yan yung ating knee position, so sakto dun sa curve ng tank. And then slightly aggressive yung lower body mo. So kung makikita nyo, yung ating footrest medyo malapit sa ating seat. So may pagka-aggressive lang yung ating position sa bandang leg. Even si pillion rider, yung angkas mo mafe-feel niya na medyo may pagka-agresibo yung kanyang pagkakaupo. Kasi nung sumakay si Mrs. dito, medyo malapit na rin yung kanyang paa dito sa kanyang inuupuan. It gives you that vibe na sporty riding, pero hindi naman siya yung nakakangalay. Plus dagdagan pa ng maganda yung quality ng upuan, malapad, malambot. Kasi may mga motor ngayon na talagang parang ayaw ng magpaangkas, 'di ba? Yun yung design nila eh. So ito yung napili ko kasi gusto ko lagi ko rin namang naisasakay si Commander para libre gasolina. Alright. So the question is, bakit ito ang pinili ko? Suzuki Bandit 650. Una-una sa presyo niya, though wala nang brand new nito, no? Kasi alam ko stop production na to. So may pros and cons talaga yan. So makakabili ka nito mga slight used, second hand, yan sa marketplace. Pero for a very reasonable price, basta marunong kang pumili, tapos makakatsamba ka ng hindi abused, maingat ang dating owner, tapos walang problema halos sa motor. So makakatsamba ka rin talaga ng masasabi mong
sulit ang binayad mo. So para kanino ba tong motor na to? So for me, para to sa mga medyo nagbabudget pero gusto magkaroon ng big bike na inline 4. Syempre aminin na natin yan, marami naman talagang may gusto ng inline 4 na engine configuration. Kasi nga talagang ano ang sarap sa ears. Although masarap din sa ears yung mga V-twin, promise, or mga cross-plane engines. So may kanya-kanya naman silang kumbaga music sa pandinig. Pero karamihan talaga inline 4 ang gusto. Kasi yun yung tinatawag nilang big bike sound. Rinig mo naman, di ba? Sarap! So hindi siya masyadong expensive. Although nasa medyo expensive side pa rin siya. Pero kung i-compare mo sa bibili ka ng mga used na mga CB650R or Z900, yun yung mga nito masasabi mong competition. Inline 4 na middleweight naked bikes. Yung mga ganun kasi makakabili ka 390, mura na 380. Ang Z9 usually nasa 410, 420 hanggang 450 second hand. Syempre fuel injected siya. Medyo matipid pa rin siya para sa kanyang displacement na 650 tapos inline 4. Nag-average pa rin siya ng mga 20-21 kpl. Okay pa rin Tapos kung gusto mo ng medyo pang long ride, unang-una napaka-komportable ng upuan nito. Hindi lamang sa driver, pati kay angkas matutuwa si angkas. Plus yung kanyang fuel tank capacity na 19 liters, grabe. Akala mo touring bike na talaga siya. So magre-range yan ng mga around 390 to 400 kilometers in one full tank. Tapos kung naghahanap ka ng motor na hindi masyadong komplikado gamitin, kasi wala naman masyadong mga electronics to, just turn on the switch, press the electric starter button, first gear, and then you're good to go. Hindi rin to ride by wire. So talagang lang to, raw bike. Tapos trip na trip ko talaga tong tachometer niya na gumaganong-ganon Oo, di ba? So good choice ba ang Suzuki Bandit 650 sa ngayon? Kahit nasabihin mong 2017, 2016 model siya. Yes, definitely yes. Extra careful ka lang tulad yan, may mga parang biglang liliko dahil walang ABS to. Tapos smooth ang kanyang shifting. Kung hanap mo is power, bibigyan ka rin. Talagang tiisin mo lang yung kanyang bigat na 240 kilos curb weight. Pero ang ibibigay naman niya sa'yo is stability, lalo na kapag ka mga high speed driving. At maraming salamat sa panonood mga Lodi Bros. So please don't forget to like, share, and subscribe. And I hope na nag-enjoy kayo sa video natin, sa ating bagong laruan, sa ating bagong katuwang sa pagmumotor, si Boss. Mukhang matagal-tagal tayo magsasama. Yung mga gantong motor parang for keeps na And this has been your bro nagsasabing always ride safe and stay alive. God bless. Shout out.